Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni General Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero kontra po Saul Sanchez. Fight schedule October 13, 2024, nagaganapin sa Yokohama, Budokan, Yokohama, Japan. 10th round of professional boxing dito po sa Super Bantamweight Division. Sa bakbakan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado ito magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat, makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin dito po sa naturang bakbakan na kung saan sa tingin ninyo kung sino po ang may malaking chance sa panalo dito po sa naturang sagupaan. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban. Ngunit ang mahalaga, kayo, dahil nasa inyo po ang huling pagdidesisyon. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so dapat natin ding talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamiting referensya, doon naman sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig nitong si Saul Sanchez na makasagupa ni Cuadro Alas. Saul Sanchez, isang Amerikano. Ang kanyang nationality is American. Pero yung kanyang mukha at pangalan ay Mexican. So, maaring Mexican-American ito mga lods. As a pro boxer, si Saul Sanchez po ay may impresibong kartada, 21 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala pa na talang tabla. May edad 27 anyos at ang height 5 foot and 5 inches, reach 66 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 57.14%. Last fight, July 12, 2024, nakasagupa, kababayan natin, Arthur Villanueva. Panalo by unanimous decision si Saul Sanchez. Karanasan o eksperyensya ni Saul Sanchez, siya po ay dating world title challenger, nakasagupan nito si Jason Molone. Pinaglalabanan nila ang WBO. Talo si Sanchez by majority decision. Pangalawa, Arthur Villanueva, na kung saan hindi po ito basta-basta itong ating kababayan mga idol, pero tinalo yan ni Sanchez by unanimous decision. Bagamat marami-rami na rin nakasagupa si Sanchez ng mga dekalibreng boksingero, pero dalawa lang po ang ating pinangalanan. Skills na taglay-taglay nitong si Saul Sanchez. Pangkalahatan boxer puncher ito. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o toto na bakbakan, may counter punching style. Pero malimit natin nakikita ito sa pressure fighter style, brawler style dahil may pagka-agresibo, volume puncher, tagline power, timing at accuracy nitong si Saul Sanchez. Ngunit pagdating po sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Saul Sanchez. Cover, weaving kaunti, tapik sa suntok na kanyang katunggali, atras ng kaunti. Ganon lang po ito. Sa madaling salita, may mga openings na delikadong masamantala mukha o katawan mga idol. Lamang masasabi kong may tibay ang boksingerong ito dahil sa kanya 3 talo, sa puntusan lamang siya natatalo. Okay, sa panig naman ni General Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero, bilang isang professional boxer, itong ating kababayan po ay may impresibong kartada din naman. 33 wins with 22 wins coming by way of knockout, may 4 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang beses lamang po ito nakatikim po ng technical knockout. Yun yung napalaban siya sa Amerikano na siya po ay sumuko. May edad na 35 anyos itong ating kababayan, height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches, orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, October 12, 2023, Yukinori Ogone. Itong si Yukinori Ogone mga lods, dating world champion din po yan sa Super Bantamweight Division. Technical draw ang sinapit ng kanilang bakbakan ni Casimero dahil nagkaroon nga po ng pinsala sa ulo si Ogone na kung saan itinigil po ng mga organizer sa laban yung hindi nila itinuloy kaya nauwi sa technical draw dahil 4 rounds pa lang naman ang kanilang naging sagupaan. Karanasan o experience nitong si General Cuadro Alas Angas ng Pinas Casimero. Siya po ay dating 3 division world champion, nag-world champion sa IBF sa light flyweight, IBF pa rin sa world flyweight, WBO naman sa bantamweight. Oo.
Mga nakasagupa nito ng mga dekalibreng boksingero, doon sa bantamweight, Solani Tete, Guillermo Rigondo. Dito naman sa Super Bantamweight Division, nakasagupa si Pilipos Ngitombua, Yukinori Ogone, Rio Akaho. Skills ni Casimiro, all-around boxer ito sa tingin ko. Bakit? Halos lahat ng galawan mayroon kay Casimiro at may ibubuga rin si Casimiro sa teknikalan. Maaring hindi kayo pabor sa aking sinasabi na may ibubuga sa teknikalan na suntukan itong si Casimiro, pero yon po ang aking nakikita kay Casimiro sa kanyang skills, all-around boxer. Halos lahat ng galawan mayroon. Epektibo ito sa long range, sa mid range, sa close range, at pagdating po sa depensa, bukod sa kanyang tibay, dahil wala pa namang pabagsak dito kay Casimiro dahil yung kanyang technical knockout loss ay sa pag-surrender lang po naman niya. So doon nakikita natin mga idol na bukod sa may tibay, may ibubuga rin sa husay sa depensa itong si Casimiro. Oo. Taglay ang power, timing at accuracy. So ngayon nadako na tayo sa ating comparison. Disadvantage po para kay Saul Sanchez ang division. Bakit? For the first time po siyang mapapalaban sa Super Bantamweight Division. Hindi natin alam kung madala ba niya ang tibay, ang kanyang liksi, ang kanyang power dito po sa Super Bantamweight Division. Unlike kay Casimiro na 3 laban na po yan dito po sa Super Bantamweight Division kung saan nakikita naman natin na nadadala niya ang kanyang galaw at ang kanyang lakas, maging ang tibay. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. 35 anyos si Casimiro, 27 anyos si Saul Sanchez. Kaduluduluhang prime ni Casimiro, si Sanchez naman ikalakasan pa niya ngayon, 27 anyos lang po ito. So parang nasa prime pa naman na maglalaban. Sa height, mas matangkad po itong si Saul Sanchez ng 1 inch, sa reach 2 inches. Sa power, lamang naman si Casimiro dahil may knockout ratio ito na 66.67%, pero may laban din po si Sanchez dahil 57.14% ang kanyang knockout ratio. Pero nandito tayo sa comparison, so Casimiro ang may lamang sa power mga idol. Ngayon sa activity, isang taon na hindi napapalaban si Casimiro. So baka ito'y pinasok sa ring rust. Yan ang isa sa ating sana nasa magandang body condition si Casimiro. Kasi pag pinasok siya sa ring rust, apektado ang kanyang galawan, power, maging stamina. So, posibleng disadvantage kay Casimiro yan. Isang taon na hindi napapalaban. Dahil itong kanyang katunggali, last fight lamang po nito ay July 12, 2024. So, aktibo pala itong si Saul Sanchez. Karanasan o experience lamang po si Casimiro kasi dating 3 Division World Champion po ito at nasa top ranking kasama sa top ranking dyan po sa Super Bantamweight Division. At itong kanyang mga makatunggali, mga loads, ay nakaranking lang ito sa Bantamweight Division. Kaya, lamang si Casimiro sa karanasan. 60-40 tayo sa karanasan. Sa skills, lamang pa rin si Casimiro. Maraming magagawa si Casimiro. Pwede siyang dumikit or hindi. Unlike dito kay Saul Sanchez na mas epektibo siya sa presyuran at sa inside fighting o brawlan o toto na bakbakan mga idol. Kaya bagamat lamang si Casimiro 55-45 boxer puncher kontra all-around boxer, pero yun nga nakadepende pa rin po yan sa diskarte ng magkabilang panig, lalo't volume puncher with power din po itong si Saul Sanchez. Sa pangkalahatan, sino po ang liyamado ko yung sports? Liyamado po si Casimiro. Oo, 55-45 para sa akin. May nabasa kong artikulo na 60-40 daw ito. Pabor kay Casimiro. Hindi po ganun para sa akin. 55-45 lang. Oo. May laban po itong si Sanchez kay Casimiro talaga. So, idagdag pa natin mga idol ha. Ang strength and body conditioning nitong si Saul Sanchez, ayon po sa nakalap natin na balita, ay si Memo Heredia. Ay, alam naman natin kung gano'ng kahusay si Memo Heredia. Pero ganun pa man mga lods, nasa boksingero pa rin ang huling diskarte kung paano may panalo ang laban. Kahit gano'n pa kahusay ang iyong strength and body conditioning coach, kung ikaw naman ay may kakulangan pagdating sa diskarte, ay logi ka. For example, Ryan Garcia kontra Romero Dono. Sino ba may hawak kay Dono? Noong lumaban sa kay Garcia na may ang kanyang strength and body conditioning coach noon ay si Memo Heredia din naman. Pero hindi nagtagal si Dono kay Ryan Garcia. So, ang masasabi ko lang dyan, malaki ang maitutulong ni Memo Heredia din kay Sanchez.
lalo na sa pagkuha ng timbang na hindi ma-dehydrate. At syempre, once na magtagal ang laban, doon lalabas ang kondisyon na kung saan pinaghandaan nitong si Memo Heredia. Yun ang ano doon, kung magtagal ang laban. Kasi maaring hindi ito hihingalin si Saul Sanchez dahil sa mga ipinaggawa nitong si Memo Heredia. Yan, may tulong o malaking tulong ang strength and body conditioning coach. Siyempre, pero sa pangkalahatan, nasa boksingero pa rin po ang diskarte para manalo. Siyempre. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. 55-45 sa comparison. So, may laban. Okay, prediction tayo. General Casimiro by technical knockout. Anong round kaya? Kuya Dong Sports. Kung pagbabasihan natin ang skills ni Saul Sanchez, pinakamatagal po ang 1-6. Pero dahil ang boxing naman po ay hindi lamang palakasan yan, kundi pautakan, kumbaga by strategy. Kung hindi sasabay si Saul Sanchez kay Casimiro, or kung hindi niya pipresyorin ng husto si Casimiro dyan, kung ang gagawin ni Sanchez ay mag-defensive style, aabot yan sa 7 to 8. Oo, posibleng ma-knockout ni Casimiro. So, ang ano ko dyan, 1 to 8. Oo, dahil posible nang makuha ni Casimiro ang tamang adjustment sa galaw nitong si Saul Sanchez. Hindi naman madali, hindi naman ganong mahirap basahin ang galaw ni Sanchez dahil pressure partner brawler lang naman ito. Although boxer puncher ito sa pangkalahatan dahil nga pwede siyang makikpressurean, pwede rin namang hindi. So nakadepende yan sa gagawing strategy ni Saul Sanchez dahil alam naman niya kung gaano kadelikado si Casimiro sa close range or mid range sa suntukan. Kaya dyan mga lods, may tendency na yun nga 1 to 8 posibleng makuha ni Casimiro ang panalo by knockout or technical knockout. Kung sakali namang hindi magawa ni Casimiro may knockout si Saul Sanchez, delikado si Casimiro matalo sa puntusan. Pero ganun pa man, pabor pa rin ako kay Casimiro na mananalo po yan by unanimous decision or split decision. Pabor pa rin ako kay Casimiro dyan mga idol. Ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction o kung saan pabor nga tayo kay Casimiro, knockoutan o puntusan sa kanyang nalalapit na laban kontra Saul Sanchez. Sa panig naman ni Saul Sanchez, gamit ang kanyang pagka-agresibo pagka-volume puncher, posible din niyang talunin si Casimiro by unanimous decision or split decision. Na kung saan, yun ang pinaka malapit-lapit na pagkapanalo ni Saul Sanchez dyan kay General Casimiro. Dahil nga sa may tibay si Casimiro. Pero this is boxing. Anything can happen. Hindi porket may tibay si Casimiro ay walang posibilidad na ma-knockout yan sa laban kay Sanchez. Tandaan natin, volume puncher with power din po itong si Sanchez. So, sa panig si Sanchez sa knockout, bakuha siguro niya may knockout si Casimiro doon na sa later rounds. Yun yung kapanahonan na kapusin sa hangin si Casimiro. O may tendency na kapusin sa hangin dahil nga pinakahuling laban ni Casimiro is 4 rounds lamang at tapos kulang isang taon pa or isang taon po talaga sarado na hindi siya napapalaban. So may tendency na pinasok sa ring rust din itong si Casimiro. Kaya may tendency madali din si Casimiro diyan sa later rounds sa kanilang bakbakan mga idol. Oo. Masasabi ko lang naman kasing matibay talaga ang isang boksingero by physical kung magretiro sa boxing na hindi malamang nakatikim ng bagsak or knockout, ganyan, sa isang laban tulad ni Gennady Golovkin. At sino pa ba yung iba? Si Donnie Nietes, yan, mga matitibay yan. Yan, masasabi ko matibay. Jer Peñalosa ba? Parang, hindi ko rin nakita yata napapagsak si Jere, or may bagsak ba si Jere? So, yan mga idol, pabor po ako kay Casimiro dyan. Pero ang masasabi ko lang para kay Cuadro Alas, mag-iingat po siya at sana nasa 100% body conditioning itong ating kababayan. At sana hindi siya na-overtrend at nang sa ganun hindi magiging ampaw ang kanyang galawan, maging ang kanyang lakas. Kasi pagka ma-overtrend, lalo na sa edad niya 35 ngayon, delikado. Marami na kasi nangyayari na na-overtrend tulad ni Mikey Garcia, na-overtrend siya sa laban kontra Errol Spence. Manny Pacquiao, na overtrend din yun. Yan ang masasabi ko na delikado din. So, sa totoo lang, kinakailangan na rin talaga ni Casimiro na magkaroon sana ng strength and body conditioning. Kasi nga, sa edad niya ngayon. Pero, sa nakikita ko naman kay Casimiro, may ibubuga pa ito dyan sa laban na ito.
Oo, pero lamang huwag siyang magpakakampante, hindi porket yamado siya ay piho ang kanyang pagkapanalo dahil makamay din po itong kanyang katunggali. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. Maraming maraming salamat po.